Yesterday po sa ASEAN Editors and Economic Opinion Leaders Forum, the President mentioned that he is talking to some personalities and he has some people in mind for the 2028 elections, and some of these personalities have said no. Do you have information about this po? Hindi pa po tayo nakausap ng Pangulo patungkol dyan. At pagka po nakausap ko na po ang Pangulo patungkol dyan, bibigyan ko po kayo ng detalye. Pero sa ngayon, ang sabi po ng Pangulo talaga, ang tutok po niya ay serbisyo. Pero nadinig niyo rin po kung ano ba ang mga requirements or at least mga kinakailangan para sa isang leader na dapat mamuno bilang Pangulo. Ang sabi niya ay dapat na nakakaintindi ng economics. Ang sabi niya ay dapat naiintindihan ang patungkol sa inflation, pati ang paggawa ng trabaho at ang food supply. At mga tao dapat na leader ay hindi inuuna ang politika kundi kung paano paunlarin ang bansa. So sa mga nangunguna o inuuna ang pamumulitika sa ngayon, mag-isip-isip at baka hindi kayo qualified. So yun lang po. Dapat mag-isip-isip sila kung sila ba'y makakatulong sa bayan o makakapagpayaman lamang ng sarili. Next question po, Ann Soberano, Bombo Radio. Yusek, good morning. Yusek, sa darating na March 2 to 4, tatalakayin na ng Justice Panel ang impeachment laban kay BP Sara. Ano pong reaksyon ng Malacanang dito? May posisyon po ba kayo? At handa po ba ang administrasyon sa anumang posibleng epekto? Thank you. Ang impeachment complaint na didinggin ay ang sangkot naman po dito ay ang Vice Presidente. So kung ano magiging posisyon ng Pangulo at ng administrasyon, dapat lamang pong sundin kung anong proseso. Yun din po, pauulit-ulitin lang po natin, dapat proseso, due process, at kung ano ang inilalahad ng ebidensya. Yun lang po. Next question po, Kenneth Pasyente, PTV. Yusek, good morning. Yusek, sinabi ni VP Sara sa isang interview over the weekend na kalat yung governance ng kasalukuyang administrasyon. Ito po yung bahagi ng kanyang sinabi. Nakikita nyo na parang kalat yung governance ngayon kasi ganoon din yung ibang departments. Buti sana kung magaling lahat ng secretaries. Walang utos, walang nag-uutos sa'yo na presidente at walang nagbabantay sa'yo na presidente. So yun ang na-disappoint ako. Akala ko mabilis, tuloy-tuloy ang trabaho, tapos sasabihin mo sa tao, ito nagawa natin, ito gagawin natin sunod. Walang ganoon na nangyari. Ano po ang reaction dito ng palasyo? Let us look who's talking. Ang sabi niya po, kinuha ko nga po yung transcript po na yan. Buti sana kung magaling lahat ang secretaries. Mukhang tumama naman po siya. Dahil siya, bilang sekretary ng DepEd, naitalaga siya ng Pangulo, pinagtiwalaan siya ng Pangulo, pero sa bandang huli, aamin pala ang Vice Presidente na siya ay walang kaalam-alam sa pagiging DepEd Secretary. So, totoo po yan. Hindi po lahat ng sekretary na naiya talaga dahil sa tiwala ng Pangulo, sa paniniwala sa kanila, hindi pala talaga magaling. Doon pa lamang po sa mga ghost students, ghost vouchers, ghost food packs, ghost laptops, ghost school materials. Lahat ng multong ito ng Vice Presidente, nung siya ay DepEd Secretary, huwag niyang ipahid kay Pangulo. At ang mga kalat na ito ay ngayon niwanawalis at nililinis ni Senator or rather Secretary Sani Angara ng DepEd. Next question po, mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo. Yusek, good morning. The palace usually releases an official statement when it comes to dates of commemoration, but now there's wala pa pong statement on EDSA. Kung meron, maglalabas po ba ng statement ang palasyo? And if not, what makes EDSA commemoration any different? Sa mamaya po siguro, bibigyan ko po kayo ng update patungkol po dyan, pero wala pa po sa atin na ibababang anumang impormasyon patungkol po. But as far as the palace is concerned, what's the significance of EDSA? It's part of the history. Hindi ito mabubura. Hindi mabubura kung anong naganap noon, ang katapangan ng mga Pilipino, ang pagtanggap sa pangyayari. Hindi po yan mabubura sa history. Follow-up question po, Ana Bajo, GMA.
Hi, ma'am. Ma'am, you mentioned yesterday that President Marcos will study the bills na dinedeclare yung EDSA as a regular holiday. May we know, ma'am, ano po yung mga factors na he will consider in studying the February 25 holiday bill? Pag nakarating na po siguro sa Pangulo yung bill at aaralin niya, titignan po natin. Sa ngayon po ay hindi po sinasabi kung naibigay na po ang kopya na to, new version na ito. Thank you, ma'am. Next question po, Luisa Cabato, Inquirer. Good morning po, Yusek. What is the Palace's response to Representative Tino's statement that sa Bagong Pilipinas Bawat Bayan Makikinabang event in Malacanang last Monday, where President Marcos released local government support fund, was a venue to distribute pork and influence LGU leaders in the barangay and 2028 elections? Nakakalungkot na may mga tao na puro negatibo ang nasa isip. Kailangan po ng pagtutulungan ng national government at ng mga local government units para mas mabilis na maihatid ang serbisyo sa mga nasasakupan. Paano po ito magagawa? Kailangan ng pagtutulungan, kailangan ng pondo. Hindi naman po ibig sabihin na bibigyan ng pondo ang ang local government units ay ikukonsidera na ito na pork barrel. Kinakailangan po ng taong bayan ang tulong ng national at ng local governments. Puro paninirap, pang-iintriga. Hindi po yan kailangan ng bayan ngayon. Suhestyon at hindi panunumbat ang sagot para maibsan ang problemang naranasan ng iba nating mga kababayan. Next question po, Sam Medinilla, Business Mirror. Good morning po. Ma'am, magtatanong lang po ako regarding po kung may instruction si President Marcos sa concerned agencies to address the ongoing port congestion po sa Manila South Harbor and Manila International Container Terminal. Yes, opo, kung ano man po ang nagiging problema dito, port congestion, yan po ay pinapatutukan ng Pangulo. At dahil po dyan, nakausap po mismo natin ang pamunuan ng Bureau of Customs. At ang sabi po nila sa atin ay usually nagkakaroon ng port congestion kapag ka-weekends. Pero pag weekdays ay nagiging maayos naman. Nagiging normal po ang flow. At ang ulat po nila sa atin ngayon, at aking pong babasahin, ang yard utilization levels sa Pilipinas ay nananatiling mababa sa 90% as of February 19 na nireport po ng Bureau of Customs. Sa Port of Manila, nasa 79.80%. Manila International Container Port, nasa 84.45%. Ilang major ports kabilang ang Batangas ay nasa 49.60%, Subic 60%, Cebu 33%, at Davao na nasa hanggang 68.34% lang. May kakayahan din pa rin po ang mga port operators na ipagpatuloy ang paglipat at pagproseso ng mga kargamento sa loob ng kanilang lugar. Wala pang agarang banta ng paghinto sa paggalaw ng mga container sa ngayon. Patuloy din po ang nabumababa ang port utilization. At ayon din po sa BOC, sinusulong ang mga agarang hakbang na madaliing maipatupad at nakatuon sa mas maagang pagkuha ng impormasyon, mas maayos na koordinasyon at kahandaan sa kapasidad upang matiyak ang tuloy-tuloy na operasyon. Kabilang sa mga hakbang ng Customs Administrative Order sa accreditation ng container yards. Magpapatupad din ang BOC ng regular na quarterly meeting para sa koordinasyon at pagtaya kasama ang mga international shipping line at mga stakeholder ng pantalan bilang paghahanda sa mga buwan na karaniwang mataas ang paggamit ng pasilidad. Suportado rin ng BOC ang infrastructure readiness initiatives, particular na ang investments sa mga karagdagang reefer facilities at complementary policy issuances. So nananatiling aktibo ang crisis management protocols ng BOC kung sakaling umabot sa critical level ang utilization rate. So yan po ang agaran nilang pagtugon sa sinasabing issue tungkol sa port congestion. Bale, ma'am, na-aware po si President regarding dun sa issue dito sa port congestion, and satisfied po ba siya dun sa naging action ng BOC regarding that issue? Updated po ang Pangulo at dapat po lamang tugunan agad kung ano man ang nagkakaroon ng problema, mabilis ng pagtugon ng mga nasasabing ahensya. Tapos last na lang for my part, ma'am. Regarding lang rin po doon sa LGSF, nag-a-apply po ba yung Section 19 ng GAA, 2026 GAA doon sa distribution ng tulong para sa LGU doon sa nangyari po doon sa event na yun?
nag-apply po ba yung Section 19? Tignan ko po muna po yung pinaka-detalye po at ibibigay ko po sa inyong tugon maya-maya lamang po para po tugma ang aking kasagutan sa inyong katanungan. Thank you po. Huling magtatanong po, Rafi Ayeng, Daily Tribune. Good afternoon, Yusek. Good morning. Ma'am, reaction lang po dun sa sinabi nga ni Attorney Levy Baligod kahapon and then yung mga accusations ng 18 ex-Marines na si President Marcos daw po ang mastermind sa pagdadala ng mali-maletang pera sa bahay ni President Marcos and din ni Representative Saldico. Paulit-ulit na kasinungalingan laban sa Pangulo. Lousy script. Hindi pang award-winning. Hindi malinis. Alam mo na may kasinungalingan. So, sino ba ang nasa likod nito? Siguro dapat malaman nyo kung sino ba yung may-ari ng sasakyan na siyang sumundo sa kanila matapos ang press briefing or press con nila. So, paulit-ulit na kasinungalingan. Sino po kaya? Sino sa tingin niyo? Dapat nyo siguro malaman kung sino talaga. Alamin nyo muna. At baka kayo, I believe, hindi kayo magugulat. Same people. Ma'am, wala bang balak kasuhan ng palasyo ang mga nagpapakalat ng sinasabi niyong fake information o kasinungalingan? Nandiyan ang NBI. Nandiyan ang PNP. Dapat malaman nila to. Obligasyon nila na kasuhan ang mga nagpapakalat ng fake news. Dapat pa ba silang utusan? Hindi po. Obligasyon ng NBI, PNP, DOJ. Si Mike Defensor po. Ano po ang wala po ba kayong balak kasuhan or siya po ba ang may-ari? Yan ba ang hula mo? Okay. In other matters naman po, ma'am, nagbaba si US President Donald Trump ng 15% global tariff. Ano po ang balak ng economic team dito to protect our exporters? Oo, isa po yan sa talagang sumambulat na balita sa atin. Kaya po, minabuti ko pong kausapin ang economic team at ito po ang kanilang tugon. We will continue to engage with the US, given that US remains a major trading partner. In the meantime, we will evaluate and monitor recent developments. Our goal is to ensure that our trade and investment relations with the US remains stable and predictable. Yan po ang tugon ng economic team. Yun na po ang huling tanong, Yusek. Back to you po. Maraming salamat. At bago tayo magtapos, Pink Socks, Pacquiao Memorabilia, pagpapakita ng pagkakaisa at pagtutulungan kahit anong kulay ka pa. Sa pagkikita ni na Pangulong Marcos Jr. at Mayor Leni Robredo sa Naga City at sa pagkilala sa ambag ni former Senator Manny Pacquiao sa larangan ng sports, ipinamalas ng tatlong leader na kahit naging magkakatunggali sila sa nakaraang eleksyon ay hindi ito magiging hadlang sa pagtutulungan at pagseserbisyo para sa bayan. Kapag ang isang leader ay tapat sa katotohanan, honest, mapagkumbaba at walang pansariling interes, tiyak na ang bayan ang uunlad. Sa kanyang pagbisita sa Naga City noong Sabado, ipinamalas ni Pangulong Marcos Jr. na handang tumulong ang administrasyon sa lahat ng lokal na pamahalaan. Isang Naga City at marami pang siyudad ang siyang tututukan ng pamahalaan para maibsan ang epekto ng pagtaas ng tubig sa pamamagitan ng Oplan kontra baha. Sa wasto at buong pusong pagsisilbi sa bayan, maagang pamumulitika ay dapat iwasan. General Manager Nicolas Torre III upang pag-usapan ang Metro Base 02136 hotline na layuning umaksyon sa mga problema sa mga kalsada sa loob lamang ng 5 minuto. General Torre, good morning po. Good morning, ma'am, at good morning sa inyong lahat. Thank you very much, ma'am. Ngayong umagang ito ay gusto na namin i-highlight ang reactivation at reformatting ng ating MMDA Metro Base 136 kung kailangan niyo po ng responde sa kalsada.
sa mga major roads na covered ng MMDA, ang number po na tatawagan ay Metrobase 136. Meron lang po itong prefix na 02, so 02136, at ang aming garantiya dyan ay 5 minuto, makakarating ang aming mga constable or mga traffic enforcers kung saan man kayo nangangailangan ng tulong, gaya halimbawa ng kayo ay nagkagasgasan dyan, nagkabanggaan, mga minor na mga banggaan sa kalsada, kayo ay na-stall, kayo ay may emergency na gusto nyo na responde ng ating MMDA. And within 5 minutes, makakarating ang ating mga traffic enforcers. Ngayon, habang tumatakbo ang aming mga traffic enforcers, kung yan ay isang minor na banggaan, nagre-review na kaagad ang aming mga CCTV sa CCTV operators sa may Metrobase sa Metrobase namin diyan sa Julia Vargas, at pagkatapos kinukuha na yung clip ng inyong banggaan, at pag dumating na ang aming enforcer, hihingiin na lang ang inyong mga social media account messaging para maipadala ang clip na yon sa inyo para makatabi na within 10 minutes. Gusto natin clear na kaagad ang kalsada, at kung ano man ang usapin ninyo sa banggaan na yan, kung sino magbabayad ng insurance, kung sino ang mananagot sa mga gastusin, pag-uusapan na ng mga parties concerned sa tabi gamit yung ipapadala naming CCTV footage na extracted na galing dun sa mga CCTV cameras ng ating MMDA. So yun po, yun po ang ating MMDA 136 sa ngayon. Pwede na pong tumanggap ng katanungan. Tanong mo. Si Ma'am Tuesday nyo po, DCWB. Good morning, sir. Sir, kailan po effective na yung hotline at nagsisimula na po ba yan? O paano? Yeah, actually ang M136 matagal na yan. Matagal na. As in taon na ang kan. Ina-highlight lang namin yan dahil mukhang hindi masyadong na-highlight sa ating mga kababayan na merong facility na ganyan na makakatulong sa kanila. So, ngayon, ina-announce ulit namin para ma-highlight lang na pag ang emergency nyo ay nasa kalsada, MMDA 136. So, pwede actually yung tawagan 02136. Within 5 rings, may sasagot sa inyo na human operator. Next question po, Aileen Taliping, Abante. So nasabi nyo na kung gaano kabilis. So ilan po, marami po bang mga tao na nandun sa Metrobase nyo na sasagot agad kapag mayroong tatawag? Pwede, to see is to believe yan Pwedeng tawagan ng 02136. Yan, Tayapuri na naman yan. Pwede nyo subukan. Right now, pwede nyo subukan yan. Ang manpower po nyo, kumusta, marami po ba? Sasagot? We have sufficient right now. Pwedeng tawagan yan. Okay, thank you, sir. Rafi Ayeng po, Daily Tribune. Hi, good morning, sir. Sir, sa usapin ng traffic, yung Buendia Corner, Taft Avenue, dati umattend sa isang briefing din dito sa Malacanang, yung dating GM. And then sinabi niya, ina-action na daw yun dahil nagkakos po ito ng napakabigat na traffic, lalo na pag tuwing alas 6, alas 7 ng gabi. Any reaction po? And ano na po ang ginagawa ng MMDA dito? Hindi na naman sa Buendia Taft ang ating tinitingnan, kundi lahat talaga under review, at palaging constant yan yung aming mga changes. Kaya may makita kayo, may mga advisory nilalabas ng MMDA regarding sa mga traffic schemes na ginagawa. Gaya ngayon ng Quezon Avenue Corner Araneta, ang down ramp niya ng Skyway, palagi nating nire-review dahil nga may mga reklamo na ang down ramp na yan is 2 kilometers na ang haba ng pila. So, tinitingnan namin sa baba ngayon. So, there's a new traffic scheme that's being implemented, and we are looking at the results using our VSIMs. May mga equipment kami dyan, visual simulator. Nilalagay namin sa computer yung redesign namin, yung redesign ng road, yung vehicle count, vehicle volume, kaya nako-compute kung ano ang travel time at nako-compute yung travel speeds. So, lahat ng yan, sir, ginagawa natin. Tawag lang sila sa 136 kung may mga problema sila na gusto nilang iparating sa amin, at yan na-action na naman. Kasi sir, ang nagiging issue po dyan is yung nag-ooperate dyan is provincial bus. Meron na po tayong, di ba, designated na station like the PITX for the provincial buses. Ano po ang action na gagawin ng MMDA? Yeah. Lagi nating nire-review yan. At this coming Friday, meron kaming pupunta kami sa PITX for on audit sa audit ng operations nila. This coming Friday, together with the DOTR, kayo ay aming inimbitahan para sumama sa amin. Okay po. Next question po, Christian Yosores, DZMM. Sir, ano po ang marching orders ng mga tauhan po natin kung gaano kabilis dapat yung response kapag naka-receive po sila ng tawag? Kasi ang common po nangyayari sa kalsada kapag may aksidente, napakatagal po bago may dumarating na magre-respond at nagkukos po ng napakatinding traffic. Yan po, 5 minutes. Darating ang ating enforcer, at pagkatapos pag nakarating doon, most probably tapos na ang review ng
ng CCTV, ipapadala na namin sa mga parties concerned pag nakarating ang ating enforcer kasi tatanungin ang kanilang social media account, ang number nila, Viber, Messenger, kung ano man, Signal, kung ano man ang ginagamit nila para maipadala ang video sa kanila. Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Jem, release lang po ng konti. When we talk about non-contact apprehension, ilan na po ba yung record natin since nag-start yung non-contact apprehension natin? At saka magkano yung nalikom natin para sa government dahil sa fine dito sa NCCAP? Nako, magandang question. Pasensya na po, wala akong exact numbers, no? We will collate that at i-release na lang namin sa isang written press release para sigurado sa numbers. Kasi ang